Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto naman pong muli si Sigal Kayod Marino po na naglilingkod po sa lahat po ng seafarers na Pilipino po na naglalayag po sa iba't ibang bansa at pati na rin po ang mga narito po kasalukuyan na nasa Pilipinas po at nagbabakasyon. Naitalakay ko po sa inyo nung nakaraan po na nagkaroon po ng pagtatalakay po ng mga divorce law po dito sa Pilipinas dahil tayo na lang po sa buong mundo, 2 bansa na lang po ang wala pong divorce law. Ngayon po ay isa pong balita na ang lower house po, ang mga congressman po ay ipinasa na po ang kanilang divorce law at ito po ay ipinasa na po sa kanilang counterparts po sa Senado. At ito po ay kung ano po ang mapagdidesyonan po, kung ito po ay sasangayunan po ng mga senador, ay isa pong nakakasabik po na pag-iintay para sa atin po. Dahil po sa mga kasalukuyan pong panahon po ngayon na nagkakaroon po ng napakaraming problema po ang mag-asawa. Either hindi na magkasundo o kung anong pong kadahilanan ay hindi na po nila kaya ipagpatuloy po ang kanila pong pagsasama. Sa ating pong mga pananaw, ito po ay napakaganda pong adhikain po ng mga mambabatas na tayo po ay bigyan po ng kalayaan sa isang bagay po na hindi na po nating kayang pangatawanan. Dahil po sa mga iba-ibang kadahilanan po, maaring gulo o kung ano pa man po yan, hindi po ba karapatan lang po nating lumaya sa isang bagay na hindi na po natin talaga po kakayanin? Lalo na po kung ang mga partner po natin ay abusado na at hindi na po talaga kayang mariporma. So yan po ang aking sinasabi po na sana po ay ang mga senador ay magkaroon naman po sila ng pagmamalasakit po sa mga katulad po nating overseas Filipino workers, mga seafarers, mga OFW, lahat po yan, may kanya-kanya pong sariling problema. So, ngayon na po ay iba po na po ngayon panahon ngayon. Hindi na po katulad ng dati na ang mga babae po ay nagpapakamartir, ang mga lalaki rin, ganun din. So, isa pong napapanahong bagay po na sana po ay maipasa na po sa Senado at tayo po ay magkaroon na po ng kalayaan sa ating mga problema sa ating mga domestic partner. So yan po isang balita. So ngayon naman po ay magtatalakay naman po tayo sa kabutihan po kung ano po ang dahilan at kung bakit po tayo ay kinakailangan naman po mag-training. Ang training po ng mga seafarers ay talaga pong kinakailangan po upang ma-enhance ang kanilang kaalaman lalo na sa safety. Kung napapansin nyo po na ako po ay nagtatalakay po ng mga topic po ng mga seafarers, lalo na po ang basic training for seafarers. Ito po ay mandatory po ito sa lahat po ng mga gustong maging seafarer o gustong maging seaman po. Lahat po, wala pong exemption po. Ito ay kung ikaw po ay bagong graduate ka po ng marine transportation o marine engineering, ito po ay kinakailangan po nating mga training. Pero sa kasalukuyang curriculum po ngayon, ito pong basic training ay kasama na po sa kanila pong pag-aaral. Ang mga nag-aaral po ng mga ganitong kurso na marine courses po, ito po ay sinasama na po nila. So sila po ay makakakuha na po ng Seaman's Book pagkatapos po ng kanilang graduation. So sa mga hindi naman po seafarers na gusto lang pong magbarko, sila po ay kinakailangan pong mag-aral din ng 10 araw po na pag-aaral tungkol po sa basic training safety po. Na palagi ko pong sinasabi, ito po ay nag-aayon po sa 4 na topic. Ito po ay ang elementary first aid, firefighting po, PST, personal survival technique, at PSSR, personal social responsibility po.
Kaya po, ang personal safety and social responsibility po, ito po ay nagtatalakay po sa ating sarili pong kapakanan at ang pakikisalamuha po sa ating mga kasama po sa barko na tayo po ay matuto. Ang PST naman po ay personal survival technique na kung saan po magkakaroon po tayo ng kaalaman sakali po magkaroon po ng isang aberya, emergency po, na kinakailangan po nating i-abandon po ang barko. At ang first aid naman po ay naglalayong po para kaalaman po natin sa mga emergencies na maaari pong mangyari sa ating mga kasama sa barko o kahit na po sa ating sarili. Yan po. Kaya nga po, ang firefighting naman po ay tungkol po ito sa pagtatalakay po ng kung paano po pumatay po ng sunog, mga safety, paggagamit po ng mga iba't iba pong klase po ng firefighting equipment. So, yan po lang ay mga 4 pong pasimula po sa tao pong gustong magkaroon po ng kaalaman po sa bago po sila sumabak po sa kanilang pagbabarko. So, yan lamang po ang tatalakayin po natin at sana po lahat po tayo ay magkaroon po ng personal awareness tungkol po sa basic training po ng seafarers. So, ito po ay ating ipapaliwanag isa't isa po at kayo po ay magkaroon ng isang awareness po na tayo po ay kinakailangan po natin ang safety. Safety po sa lahat ng bagay pag nandun na po tayo sa barko. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, panonood po ng aking mga vlog. Bagamat ngayon po ay naging busy po talaga po ako sa mga aking pag-aaral po, kaya po medyo natagalan po ako mag-vlog. Pero ngayon po ay pinapangako ko po sa inyo po na aking mga viewers na ako po ay magpapatuloy na po at bibigyan ko po ng mahalagang pansin ang tungkol po sa iba't ibang klase po ng balita ng tungkol po sa ating seafaring. So, kayo po, maligaya pong pagbati po sa inyong lahat na sana po lahat po ng nasa barko ngayon at ay nasa mabuti pong kalagayan at safe po kayo sa dagat. Ganon din po ang mga OFW natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po kayo dyan po ay safe po at kayo po ay nasa mabuti ring kalagayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.